While you say it is every Filipino's right to speak freely, you, sir, are a former president, and your words bear weight because of the office you once held. And for the sake of our nation, please exercise your right to free speech with great care. I know VP Duterte is more than capable of handling the House investigation into the DepEd funds. She is your daughter. But who will benefit should your call for the military to rethink their support to our president materialize? Please rise above your interests. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila atat na atat itong si Digong Duterte, na maupo na bilang isang presidente itong anak niyang si Sara. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Subaybayan po ninyo ako at ipapaliwanag po natin dito kung matatandaan po natin, nagkaroon si Digong Duterte ng press con sa Davao na kung saan dito nagbigay siya ng pahayag hinggil sa sinabi ni Sara na pagbabanta nito laban sa mga Marcoses. Ayon po kasi sa sinabi ni Duterte na dapat kumilos na daw ang mga militar laban sa Administrasyon Marcos. Ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong sinabi ni Duterte. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ang tao ngayon wala nang mapuntahan kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi itambalos-los bata niya. So itong tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan, sinabi nang magunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig ko sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore
Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang pahayag ni Digong Duterte. Malinaw ang kanyang mga sinabi na ang tanging makakaayos lang nitong kalokohan daw ni na Marcos ay ang mga militar. Ang ibig niyang sabihin dito ay magkudeta na ang ating kasundaluhan laban kina Marcos. At ano naman ang naging tugon ng mga namumuno sa AFP? Dito napahiya si Duterte nang sabihin ng namumuno sa AFP na suportado pa rin nila ang administrasyon Marcos at wag daw silang idamay ni Duterte sa kanyang mga kalokohan. Anyway, ito po mga kabunyog ang sagot ng ating mga kasundaluhan. Umapila ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas na huwag silang idamay sa usapin ng politika. Kasabay ito ng pagtitiyak na nananatiling matatag ang chain of command. Sa gitna ng mga tensyon ngayon sa politika, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Una nang nagpaalala si AFP Chief of Staff General Romeo Browder Jr. sa mga sundalo na manatiling profesional at patuloy na gampanan ang tungkulin na protektahan ang konstitusyon. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Umapela rin ng AFP na ilayo sila sa usapin ng politika, kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan na ng military action. Ang ina-emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. Pagtitiyak din ng AFP na nanatiling matatag ang chain of command. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ng mga namumuno sa ating mga kasundaluhan. Anyway, ngayon ano ba ang pinaglalaban nitong si Duterte? Tila ata iba ang agenda nito kung bakit gusto niyang magkudita na ang mga militar. Hindi naman ata kapakanan ng nakakarami ang nais nitong si Digong, dahil kung iisipin po natin, kung sakali man magkudeta ang militar at mapababa itong si Marcos Jr., tiyak, si Sara Duterte ang papalit dito. Diba? Kaya booking na ang plano nitong si Duterte, sa panawagan niyang kumilos na ang mga militar laban sa administrasyon, mabuti na lang, hindi umayon ang mga militar kay Digong. Kaya tama po ang sinabi nitong isang kongresista sa plano at ang tunay na agenda nitong si Digong. Anyway, panoorin po natin itong pahayag ng isang kongresista. During this time of geopolitical tensions, especially in our relations with China, with President Putin threatening to bring the war in Ukraine to a global scale, in our country, we have been hit not once, but more than 4 times of massive typhoons. So many of our fellow Filipinos have lost lives. The devastation to our agricultural and fishery sector are in the billions. All these disruptions happening are out of our control. I was personally disheartened, disappointed, and frustrated watching our former president's press con last night, a man I respect for calling on the military to rethink their stand on supporting President Marcos, our commander-in-chief, because he claims our president is a drug addict. These are careless and unfounded, dangerous statements that are meant to destabilize and divert our country's attention from Congress' mandate to review and expect accountability, transparency from our fellow government colleagues. While you say it is every Filipino's right to speak freely, you, sir, are a former president and your words bear weight because of the office you once held. And for the sake of our nation, please exercise your right to free speech with great care. I know VP Duterte is more than capable of handling the House investigation into the DepEd funds. She is your daughter. But who will benefit should your call for the military to rethink their support to our president materialize? Please rise above your interests. Ito po ang buhay na pinili natin. Please do not divide our country. Rise above personal political agendas. As a former president
one of those who has stepped down of office with the highest approval ratings, please give President Marcos a chance without being threatened. Please do unto others as others have done to you. This, Mr. Former President, is the golden rule. Yan mga kabunyog, tama po ang kanyang mga sinabi, na itong panawagan ni Digong Duterte na mag-alsa na ang ating mga militar laban kay Marcos Jr. na ang magbebenepisyo lamang nito ay itong anak niya na si Sara Duterte. Obvious naman. At protocol na iyon kapag natanggal or namatay ang isang presidente, ang papalit ay ang vice-presidente. Hindi naman tanga ang ating mga mamamayan na hindi iyon alam. Huling-huli ka na, Digong, sa iyong masamang balak. Anyway, dito na lamang ang aking topic mga kabunyog, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.